Ezekiel. Unang pangitain ni Ezekiel. Unang kabanata. Ako si Ezekiel, isang pari at anak ni Buzi. Isa rin ako sa mga bihag na dinala sa Babylonia. Nakatira ako noon sa pampang ng ilog ng Kebar, kasama ang iba pang mga bihag, nang biglang bumukas ang langit. Tinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon, at ipinakita niya sa akin ang mga pangitain. Nangyari ito noong 5 araw ng 4 na buwan ng 30 taon. 5 taon ito ng pagkakabihag ni Haring Jehoiakim. Habang nakatingin ako, may nakita akong bagyong paparating mula sa hilaga. Kumikidlat mula sa makapal na ulap, kaya nagliliwanag ang paligid. Parang kumikinang natanso ang kidlat sa gitna ng ulap. Sa gitna ng ulap, may nakita akong 4 na buhay na nilalang, parang mga tao. Pero bawat isa sa kanila ay may 4 na mukha at 4 na pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, at ang mga paa nila ay parang paa ng baka. Kumikinang ito na parang tanso. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao na nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Magkakadikit ang mga pakpak nila. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabali. Sa harap ay mukha silang tao. Sa kanan ay mukhang leon. Sa kaliwa ay mukhang toro. At sa likod ay mukhang agila. Ang dalawa sa mga pakpak nila ay nakabuka pataas at magkadikit ang mga dulo. At ang dalawa pa nilang pakpak ay tumatakip sa katawan nila. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabali. At kung saan sila dalhin ng espiritu, doon sila pumupunta. Parang nagniningas na baga o mga sulo ang itsura nila. Sa pagitan nila'y may apoy na nagliliwanag at mula rin dito'y may kidlat na lumalabas. Ang mga buhay na nilalang na ito'y nagpaparuot pa rito na kasimbilis ng kidlat. Habang nakatingin ako sa 4 na buhay na nilalang, nakita kong ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang 4 na gulong ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito at ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi na kailangang bumaling pa. Ang gilid ng mga gulong ay malapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. Kasama ng 4 na buhay na nilalang ang mga gulong kahit saan sila pumunta. At kapag umaangat sila, umaangat din ang mga gulong. Ang espiritu ng 4 na buhay na nilalang ay nasa gulong. Kaya saan man pumunta ang espiritu, doon din pumupunta ang 4 na buhay na nilalang at ang mga gulong. Kapag lumakad ang mga buhay na nilalang, kasama rin ang mga gulong. Kapag tumigil sila, tumitigil din ang mga ito. At kapag lumipad sila, lumilipad din ang mga gulong dahil ang espiritu nila ay nasa gulong. Sa itaas ng ulo ng mga buhay na nilalang ay may nakatabon na tila kristal na nakakasilaw at kahanga-hangang tingnan. Sa ilalim nito, ang 2 pakpak ng bawat buhay na nilalang ay nakabuka at nagpapang-abot ang dulo ng mga pakpak ng bawat isa. Ang 2 pakpak naman nila ay tumatakip sa kanilang katawan. Kapag lumipad sila, ang pagaspas ng mga pakpak nila ay parang ugong ng rumaragasang tubig, o kaya'y parang tinig ng makapangyarihang Diyos, o ingay ng napakaraming hukbo. At kapag tumigil sila, ibinababa nila ang kanilang pakpak. Habang nakababa ang mga pakpak nila, may tinig na nagmumula sa itaas nila. Sa ibabaw nila ay may tila tronong gawa sa mga batong safiro, at may parang tao sa tronong iyon. Mula baywang pataas, para siyang nagniningning na metal. At mula sa kanyang baywang pababa, para siyang apoy na nagliliyab at napapalibutan ng nakasisilaw na liwanag.
Ang liwanag na iyon sa paligid niya ay parang bahaghari pagkatapos ng ulan. Ganoon ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. At nang makita ko iyon, lumuhod ako at narinig kong may tinig na nagsasalita sa akin. Ezekiel. Tinawag si Ezekiel na maging propeta. Ikalawang kabanata. Sinabi sa akin ng tinig, "Anak ng tao, tumayo ka dahil may sasabihin ako sa iyo." Habang kinakausap ako ng tinig, pinuspos ako ng kapangyarihan ng Espiritu at itinayo ako. Pinakinggan ko ang tinig na kumakausap sa akin. Sinabi niya, "Anak ng tao, isusugo kita sa mga mamamayan ng Israel, ang rebeldeng bansa. Mula pa noong panahon ng kanilang mga ninuno hanggang ngayon ay nagre-rebelde sila sa akin. Matitigas ang ulo nila at mga lapastangan sila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsusugo sa iyo sa mga taong ito para sabihin ang ipinapasabi ko sa kanila. Makinig man ang mga rebeldeng ito o hindi, malalaman naman nila na may propeta pala sa kanila. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila. Huwag kang matatakot kahit na ang mga sasabihin nila. Mga rebeldeng mamamayan lang sila. Dapat mong sabihin sa kanila ang ipinasasabi ko sa iyo. Makinig man ang mga rebeldeng ito o hindi. Pero ikaw, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang magiging rebelde tulad nila. Ibuka mo ang bibig mo at kainin ang ibibigay ko sa iyo. At nakita ko ang isang kamay na nag-aabot sa akin ng isang nakarolyong kasulatan. Iniladlad niya ito sa harap ko, at may mga salitang nakasulat sa harap at sa likod nito. Ang nakasulat ay malulungkot na mensahe, mga panaghoy at pagdadalamhati. Ikatlong kabanata. Sinabi pa ng tinig sa akin, "Anak ng tao, kainin mo ang aklat na ito. Puntahan mo ang mga mamamayan ng Israel at magsalita ka sa kanila." Kaya ibinuka ko ang bibig ko at isinubo niya sa akin ang nakabilot na aklat. Sinabi niya sa akin, "Sige, kainin mo iyan at magpakabusog ka." Kinain ko ang aklat. Matamis ang lasa nito, gaya ng pulot. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, puntahan mo ang mga mamamayan ng Israel at sabihin mo sa kanila ang ipinapasabi ko sa iyo. Hindi kita isinusugo sa mga taong iba ang wika at mahirap maintindihan, kundi sa mga mamamayan ng Israel. Sapagkat kung susuguin kita sa mga taong iba ang wika at mahirap maintindihan, tiyak na pakikinggan kanila. Pero ang mga mamamayan ng Israel ay hindi makikinig sa iyo, dahil ayaw nilang makinig sa akin. Lahat sila ay matitigas ang ulo at mga lapastangan. Pero gagawin kitang mas matigas at mas manhid kaysa sa kanila, katulad ng isang batong matigas. Kaya huwag kang matatakot sa kanila, dahil nalalaman mo na rebelde silang mamamayan." Sinabi pa niya sa akin, "Anak ng tao, makinig kang mabuti at isapuso ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. Puntahan mo ang mga kababayan mo na kasama mong binihag at sabihin mo sa kanila, ito ang mensahe ng Panginoong Diyos. Makinig man sila o hindi, sabihin mo ang ipinapasabi ko." Pagkatapos, binuhat ako ng Espiritu at may narinig akong tinig na dumadagungdong sa likuran ko na nagsasabi, "Purihin ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa langit." At narinig ko rin ang pagaspas ng mga pakpak ng 4 na buhay na nilalang at ang ingay ng mga gulong na parang ingay ng malakas na lindol. Binuhat ako ng Espiritu at dinala sa malayo. Masamang-masama ang loob ko at galit na galit. Pero tinulungan akong magtimpi ng Panginoon. Nakarating ako sa Tel Aviv, sa tabi ng ilog ng Kebar, sa tinitirhan ng mga bihag.
Nanatili ako roon sa loob ng 7 araw. Nabigla ako sa mga bagay na nakita ko. Pagkatapos ng 7 araw, sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, ginawa kitang bantay ng mga mamamayan ng Israel. Kaya ang anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila. Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan, at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan. Pero wala kang pananagutan sa akin. Kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid at hahayaan ko siya sa ganoong kalagayan, mamamatay siya. Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan, at hindi ko aalalahanin ang kanyang mabubuting gawa. Pero pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kung pinagsabihan mo siyang tumigil na sa pagkakasala at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan sa akin." Pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at sinabi niya sa akin, "Tumayo ka't pumunta sa kapatagan, dahil may sasabihin ako sa iyo roon." Kaya pumunta agad ako sa kapatagan at nakita ko ang makapangyarihang presensya ng Panginoon, katulad ng nakita ko sa pampang ng ilog ng Kebar, at ako'y nagpatira pa. Pagkatapos, pinuspos ako ng Espiritu, pinatayo, at sinabihan, "Umuwi ka at magkulong sa bahay mo. Doon ay gagapusin ka ng lubid para hindi mo makasama ang mga kababayan mo. Gagawin kitang pipi para hindi mo mapagsabihan ang mga rebeldeng mamamayang ito. Pero sa oras na kausapin kita, makakapagsalita kang muli at sabihin mo sa kanila, 'Ito ang mensahe ng Panginoong Diyos.' May mga makikinig sa iyo, pero mayroon ding hindi makikinig, dahil mga rebelde silang mamamayan." Ipinakita ni Ezekiel ang pagkubkob sa Jerusalem. Ika-4 na kabanata. Sinabi ng Panginoon sa akin, "Anak ng tao, kumuha ka ng tisa, ilagay mo ito sa harap mo, at iguhit doon ang lungsod ng Jerusalem. Gawin mo ito na parang sinasalakay ng mga kaaway. Lagyan mo ng mga hagdan sa tabi ng pader, at lagyan mo ng mga kampo sa palibot ng lungsod, at ng trosong pangwasak ng pader. Pagkatapos kumuha ka ng malapad na bakal, at ilagay mo na parang pader sa pagitan mo at ng lungsod. Humarap ka sa lungsod na parang sinasalakay mo ito. Ito ang magiging palatandaan sa mga mamamayan ng Israel, na sasalakayin sila ng kanilang mga kaaway. Pagkatapos, mahiga kang nakatagilid sa kaliwa. Tanda ito na pinapasan mo ang kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. Papasanin mo ang mga kasalanan nila, ayon sa dami ng araw ng iyong paghiga. Ang isang araw ay nangangahulugan ng 1 taon. Kaya sa loob ng 390 araw, ay papasanin mo ang mga kasalanan nila. Pagkatapos bumaling ka sa kanan, at pasanin mo rin ang kasalanan ng mga taga-Huda sa loob ng 40 araw. Ang 1 araw ay nangangahulugan pa rin ng 1 taon. Tingnan mo muli ang tisa na may larawan ng Jerusalem na kinubkob, at magsalita ka laban sa Jerusalem na nakatupi ang manggas ng iyong damit. Gagapusin kita upang hindi ka makabaling, hanggang sa matapos ang pagpapakita mo ng pagkubkob ng Jerusalem. Magdala ka rin ng trigo, sebada, at iba't ibang mga putok. Paghalu-haluin mo ito sa isang lalagyan at gawin mong tinapay. Ito ang kakainin mo sa loob ng 390 araw, habang nakahiga kang nakatagilid sa kaliwa. Bawat araw, 2 kalahating guhit lang na pagkain
ang kakainin mo sa mga itinakdang oras. At kalahating litrong tubig lang ang iinumin mo bawat araw sa mga itinakdaring oras. Lutuin mo ang tinapay bawat araw habang nanonood ang mga tao. Lutuin mo ito tulad ng pagluluto ng tinapay na gawa sa sebada. Gamitin mong panggatong ang tuyong dumi ng tao. At pagkatapos ay kainin mo ang tinapay. Sapagkat iyan ang mangyayari sa mga mamamayan ng Israel. Kakain sila ng mga pagkaing itinuturing na marumi sa mga lugar na pagdadalhan ko sa kanila bilang mga bihag. Pagkatapos ay sinabi ko, O Panginoong Diyos, huwag niyo po akong utusan na gumawa ng ganyan. Alam ninyong hindi ko kailanman dinumihan ang sarili ko. Mula pa noong bata ako hanggang ngayon, hindi po ako kumain ng anumang hayop na namatay o pinatay ng ibang hayop. At hindi rin po ako kumain ng anumang hayop na itinuturing na marumi. Sumagot ang Panginoon, Kung ganoon, dumi na lang ng baka ang gawin mong panggatong sa halip na dumi ng tao. Sinabi pa ng Panginoon, Anak ng tao, babawasan ko ang pagkain sa Jerusalem, kaya tatakali ng mga taga-Jerusalem ang pagkain nila tinumin. Mababalisa at magdadalamhati sila. At dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, magtitinginan sila sa sindak at unti-unti silang mamamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang pagkagiba ng Jerusalem. Ikalimang kabanata. Sinabi ng Panginoon sa akin, Anak ng tao, kumuha ka ng matalim na espada at gamitin mong pang-ahit ng iyong buhok at balbas. Pagkatapos, timbangin mo ang buhok mo't balbas at hatiin ito sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ilagay mo sa tisa na ginuhitan mo ng lungsod ng Jerusalem. Sunugin mo ito sa gitna ng lungsod, matapos mong maipakita ang pagkubkob nito. Ang ikalawang bahagi ay ilagay mo sa palibot ng lungsod at pagputol-putulin sa pamamagitan ng espada mo. At ang natirang bahagi ay isaboy mo sa hangin, dahil ikakalat ko ang mga mamamayan ko sa pamamagitan ng espada. Pero magtira ka ng kaunting buhok at balutin mo ito ng iyong damit. Kumuha ka ng iilan at sunugin mo sa apoy. Mula rito, kakalat ang apoy at masusunog ang buong Israel. Ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi na ito ang kahihinatnan ng Jerusalem, ang lungsod na ginawa kong pinakasentro sa buong daigdig. Nilabag niya ang mga utos ko, at naging mas masama pa kaysa sa ibang mga bansang nasa palibot nito. Itinakwil niya ang mga utos at mga tuntunin ko. Ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, Kayong mga taga-Jerusalem, mas masama pa kayo kaysa sa mga bansang nasa palibot ninyo. Hindi ninyo sinunod ang mga utos at mga tuntunin ko, o sinunod man ang mga tuntunin ng mga bansang nasa palibot ninyo. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay laban sa inyo. Parurusahan ko kayo sa harap ng mga bansa, sapagkat kasuklam-suklam ang mga ginagawa ninyo. Gagawin ko sa inyo ang hindi ko pa nagagawa, at hindi ko na ito gagawin pa pagkatapos. Kakainin ng mga magulang ang mga anak nila, at kakainin naman ng mga anak ang mga magulang nila. Parurusahan ko kayo, at ang natitira pa sa inyo ay pangangalatin ko sa buong daigdig. Ako, ang buhay na Panginoong Diyos, ay sumusumpang lilipulin ko kayo. Hindi ko kayo kahahabagan, dahil dinungisan ninyo ang aking templo sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paggawa ng kasuklam-suklam na mga bagay. Hahatiin ko kayo sa 3. Ang unang bahagi ay mamamatay sa gutom at sakit sa lungsod. Ang ikalawang bahagi ay mamamatay sa labas ng lungsod sa pamamagitan ng espada. At ang ikatlong bahagi ay pangangalatin ko sa buong daigdig at patuloy kong uusigin. Kapag nangyari na ito,
Huhupa na ang matindi kong galit at makakaganti na ako sa inyo. Kapag naipadama ko na ito sa inyo, malalaman ninyo na ako ang Panginoong nakipag-usap sa inyo dahil sa labis kong pagkapuot. Wawasakin ko ang inyong lungsod at kukutsain kayo ng mga bansang nakapalibot sa inyo at ng mga taong dumadaan sa lugar ninyo. Hihiyain, kukutsain at pandidirian kayo ng mga bansa sa paligid ninyo dahil sa nangyari sa inyo. Magiging babala kayo sa kanila sa panahon ng aking pagpaparusa sa inyo dahil sa matindi kong galit. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Padadalhan ko kayo ng taggutom na parang pana na pupuksa sa inyo. Titindi ng titindi ang taggutom hanggang sa wala na kayong makain. Maliban sa taggutom, padadalhan ko rin kayo ng malulupit na hayop at lalapain nila ang mga anak ninyo. Mamamatay din kayo sa sakit at mga digmaan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang mga ipinapasabi laban sa mga bundok ng Israel.